pang umangata, nag-isip na, Ani, anong ulamin mamaya? Pagbihira ka. Meron bang ganon? Huwag kayong ganon. Ha? Kalimutan mo siguro mag-pray. Yun mo. Kapag kumakain, nag-iisip na, namumblema na. Ang Diyos ka, hindi na problema sa'yo. Ha? Pork chop ang ulam, tapos ang problema, anong kakainin natin bukas? Baka magutom tayo. Ito yung sinasabi ng Bisaya, ang babae sa linaw, matay sa kauhaw. Intindihan niyo mga Bisaya. Ha? Ang babae daw sa ilog, namatay sa uhaw. Saan ka nakita ang babae na nasa ilog nakatira, namatay sa uhaw? Napakaano naman yun? Ano yun? Grabe yun! Nasa iyo na yung provision. Nasa iyo na ang Diyos na buhay. Nasa iyo na ang Panginoon. Hindi ka matatakot. Hindi ka mag-alala. Hallelujah. He provides for your needs according to His riches. Bakit according? Kasi hindi pare-pareho. Ha? Huwag mong tularan si Brother Warlord sa kanyang sweldo kasi upload yan. Mabuti pa si Brother Warlord ang laki ng sweldo. Bakit kaya ako? Huwag mong tularan. Kasi ikaw, iba yung trabaho mo, iba yung trabaho niya. Kaya nga, according to His riches and glory in Christ Jesus. Kung hindi mo kaya magdala ng 1 milyon, hindi pwedeng ibibigay sa iyo yun. Hallelujah. Unless na lang, kaya mo na. Yes. Amen. 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 Siguro kaya mo yan. Basta ikaw, may Diyos ka. Yes. Amen. Supplier. Amen? Amen. Hallelujah. Kailangan natin recognition. Ito yung kulang eh. Kaya pag nag-church tayo, recognize mo si Lord. Gawin mo ang kanyang presensya. Pag umawit ka mga kapatid ko, huwag yung awit sa puso, galing sa puso, para maramdaman mo talaga yung presence mo. Kahit na mabilis yung awit mga kapatid, pumapatak yung luha mo. Hindi patak lang luha yung mga kapatid dahil napakasintonado yung kumanta. Hindi po sumisintonado ang kanta, kundi nararamdaman mo talaga ang presence ng Lord. Kaya binubuhos niya sa ating talagitan. Yun yung presence, yun yung power, yun yung preeminence of God. He is the Lord of hosts. Amen. Hallelujah. Number 2. There must be a desire for God. Desire. Ano ba yung salitang desire? Nanasa. Pagnanasa. Sa Tagalog, tama nga. Pagnanasa ngayon. Pagnanasa yun. Meron ka pagnanasa mga kapatid? Ha? Meron bang hinahangad? Yes. Hallelujah. Pagka meron bang hinahangad mga kapatid ko sa buhay mo, anong ginagawa mo? Ha? Wala kang gagawin? Meron. Meron kang gagawin. Ano man yung bagay na nasahin mo, meron kang gagawin. Sa Diyos, ganun din mga kapatid. Hallelujah. Ha? Kaya nga dito mga kapatid, kung titignan natin, si David, nagreklamo. Sabi niya sa ating binasa, mabuti pa yung mga ibon. Ang bahay ng Diyos, pinupugaran. Asan yung mga tao? Ha? Mabuti pa rin yung mga ibon. Nainggit siya sa mga ibon, mga kapatid. Kasi ang church, yung altar ng Panginoon, yung sacrifice ng Panginoon, yun yung kalayaan ng church ng Panginoon. Sa panahon nila, wala na nagsamba. Kaya sabi ni David, nung pumasok siya sa templo, bakit ganon? Wala na mga tao. Mabuti pa ang mga ibon nandyan. Yes. Sumasamba. Namumugat, ibig sabihin. Namumugat, mga kapatid. Hindi na dati. Pagka ang church walang desire talaga sa Panginoon, mga kapatid, Yes. mamumugaran talaga ang church, di ba? Yes. Amen. Ha? Ano yung namumugat? Literal ba ng ibon? Hindi. Pagka ang church, mga kapatid ko, hallelujah, wala nang desire talaga sa puso na sambahin ang Panginoon. Pamumugaran ang church ang problema. Yes. Pamumugaran ng kaguluhan. Yes. Pamumugaran, mga kapatid ko, ng inggitan. Pamumugaran ng Yes. pagmamalakihan. Wala nga, mga kapatid ko, wala nang sasamba. Pero pagka ang church o ang anak ng Diyos may desire sa Panginoon, hallelujah, lahat ng kanyang gagawin, sabi nga, hallelujah, ay pagpapalain ng Panginoon. Hindi mga kakilos ang kaaway sa loob ng church sa mga anak niyang sumasamba at nagpupuri sa kanya ng buong puso. Yes. Yun yung
natin talaga. Amen. Hallelujah. Eh wala talagang problema. Hindi ka makakaranas ng problema, maniwala ka sa akin. Ha? Gusto niyo ang problema? Ay. Wala. Problema man, kaya-kaya. Kaya-kaya natin yan, mga kapatid. Dahil sa totoo lang, mga kapatid, kung ang buhay mo puno ng problema, mga kapatid, kawawa naman tayong Kristiyano para wala tayong Diyos. Pero naniniwala ako ang problema panapanahon lang yan. Parang ice cream. Ang ice cream, masarap kainin pag tagaraw. O kainin mo ng taglamig, mga kapatid ko. Hindi bagay. Ha? Ganun din ang problema. Kung minsan, mga kapatid, pag ang problema ka, sunod-sunod. Ayaw mo sunod-sunod. Ang malaga matapos. Amen. Dahil mula ngayon, mga kapatid, ilang 20 at umabot ka ng 80, puro problema ka, grabe naman yung buhay mo. Buhay na puno ng problema. Kawawa naman. Alam ko, bumibisita tayo siya. Pag gumawa daw tayo ng tama, pagka daw tayo mabuhay sa Diyos, at may desire tayo sa Panginoon, hallelujah, panapanahon lang yan. Nangangalabit lang yan siya, dahil KSP lang ang problema. Kulang sa pansin. Yes. Amen? Yung nais ng Lord sa church, huwag natin hayaan mamugad ang mga ibon dito, mga kapatid. Sa buong magnificent God, huwag natin hayaan na makapasok ang ibon para pagpugaran, mga kapatid ko, ang ating tahanan. Ang ibig ko sabihin, literal na ibon, lahat, mga kapatid ko, hallelujah, na mga gusot, lahat ng problema, o lahat ng kagulan, huwag natin hayaan makapasok dito, mga kapatid ko. Dahil meron tayong Diyos, meron tayong Panginoon, na nagbibigay ng protection over His church, hallelujah. He is our King. We are His kingdom. As a church of God, we are His kingdom. Amen? Ha? Kaya si David, isa sa mga ibon eh. Mabuti pa mga ibon, sumasamba. Hallelujah. Ang mga tao, wala nang desire, mga kapatid. Alam niyo, pagka meron kang desire sa Panginoon, mga kapatid ko, maniwala ka, hallelujah, kahit mahirap magagawa mo. Yes. Kung magagawa mo. Yung katotohanan, mga kapatid. Magagawa mo talaga yun. Kasi gusto mo hangarin ito, mga kapatid. Yes. Inahangad mo ang bagay na ito, mga kapatid, sa buhay mo. Yun po yung nais at layunin ng Panginoon sa iglesia niya, mga kapatid. Ito yung sikreto, secret number 2. There must be a desire for God. Ha? Kaya nananalangin ka, nagbabasa ka ng Bible, nag-pray ka, dumadalo ka, mga kapatid ko, gusto mong matuto. Yun yung mga magagandang bagay. Ano naman ang merito ng Panginoon sa atin, mga kapatid ko? Nagpapalain ka, malalakasin ka, kapayapain ka, tatawa ka, mahal ka, wala kang tatawa, lahat sasaya ang buhay mo. At yun yung mga merito ng Lord. Yun yung mga benepisyo ng Lord, mga kapatid. Ha? Kaya kung sino man yung mayroong mga mabibigat na problema at saksakan ng dami ng problema, yun yung mga tao walang Diyos. Amen. Pero ang tao mayroong Diyos, masaya. Ang buhay ng Kristiyano, masayang tunay. Amen. 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 Ha? Totoo ba yun, mga kapatid? Amen. Ha? Baka masaya lang tayo pag maraming pera. Totoo ba talaga? Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Masayang tunay. Kahit walang pera ay masaya. Totoo ba talaga yun? Nawala ko sa'yo. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Kahit walang pera ay masaya. Masaya ba talaga? Yes. Ha? Amen. Amen. Masaya. Ha? Yes. Ngayon, wala kang pera, bukas meron na. Yes. Oo, Amen. nga naman, mga kapatid ko, di mo pagsakay ng taxi, na-tricycle, wala kang pera, pambira naman. Hindi po pwede mangyari yun, mga kapatid. Ang Diyos ay provision natin eh. Yes. Ang Diyos nandyan, mga kapatid ko. Abay, kung wala kang pera, buong buhay mo, mga kapatid ko, sulirat ng mata mo. Alam niyo yung sulirat? Ganyan, no? Ayan. Yan yung sulirat, ha? Natututo kayo ng Bisaya. Ayan, sulirat na. Kaya ang gagawin mo, magsasanglas ka ngayon para di makita yung sulirat ng mata. Hindi ba naman yung bigla? Sulirat na, pabirat mo. Ha? Siga ba? Siga. Amen. Yun yung dapat natin maunawaan, mga kapatid. Na ang Diyos, panapanahon lang talaga yan. Ang pinaka-importante, mas lamang yung pagpapala ng Diyos na kung tayo susunod, mga kapatid ko, sa Panginoon. Ito yung number 3, mga kapatid. Ha?
There must be walking with God. Ay, ito, malinaw sa verse 8. 7. Sila'y nagsisiyaw sa kalakasan. Bawat isa sa kanila napapakita sa harap ng Diyos sa Sion. O Panginoong Diyos ng mga hukbo, dinggin mo ang aking dalangin. Pakinggan mo, Diyos ni Jacob. Hallelujah. Yan yun, mga kapatid. In journey. Kasi mga kapatid ko, sa buhay natin, mga kapatid, ang journey natin, talagang sa totoo lang, sometimes may mga problema. Amen ba, mga kapatid? Kaya ang nais sa Panginoon, sabi nga, kailangan daw ang faith natin, mga kapatid. Sabi nga, our walk with God is a walk of faith. Amen. We walk by faith and not by sight. Lumakad lang tayo may kasamang pananampalataya. Kasi sa totoo lang, mga kapatid, hallelujah, ang lakad natin, kagaya ni David, mga kapatid, yung baka na sinasabi rito, mga kapatid ko, hindi yung bakang hayop. Baka rito, ibig sabihin, mga kapatid, ito yung bundok na kanilang nilalakaran, mga kapatid. Sa kanilang maglalakbay, sa journey nila, mga kapatid, nadaanan nila yung Valley of Baca. Ang ibig sabihin doon, mga kapatid, sa ating lakad sa Panginoon, meron talagang mga valley, meron talagang mga bako-bako, Yes. meron talagang minsan imburnan tayo nalalakad. Yes. Minsan, sometimes, mga kapatid, sa paglalakad natin, minsan nalulungkot tayo. Minsan sa ating mga lakad sa Panginoon, mga kapatid, nalulungkot tayo. Minsan, ang bawat pamilya umiiyak. May mga umiiyak. May mga problemado. May mga kabigatan na dumarating sa buhay, mga kapatid. Pero ang sabi ng Panginoon, let us walk by faith and not by sight. Amen. Matatapos din ang ating buhay. Ano man yung naranasan mong kabigatan ngayon, siguro mayroon man, lumakad ka lang, huwag kang tumigil. Huwag ka lang mapagod. Huwag ka lang sumurrender. Huwag mo itaas ang panyo mong puti at sinabi, I surrender. Lakad lang, kapatid. Yes. Minsan, malalaglag ka sa butas. Minsan, makakaapa ka ng bato. Minsan, mga kapatid ko, mga dawagan na tinik-tinik ang nilalakaran mo. Pero magpatuloy ka lang. Dahil naniniwala ko sa ating paglakad sa Panginoon, mga kapatid, nangako siya, ang sabi niya, I will not leave you comfortless, nor forsake you. Hindi kita iiwan, ni pagkakayanan, because you are my son, and I am your God. Amen. 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 Sometimes, hindi ko sinasabi perfect family na tayo. Hindi ko sinasabi perfect Christian na tayo. Hindi ko sinasabi, mga kapatid ko, lahat ng ating nagagawa tama, mga kapatid. There are times, hallelujah, na sumusuong tayo sa problema. There are times na sumusuong tayo, mga kapatid ko, sa mga kalungkutan sa buhay. Minsan ina-assault sa atin ang pamilya, minsan mga kapatid ko gumugulo, nagkakaproblema, mga kapatid. Pero huwag kang sumuko, huwag kang sumurinder. Magpatuloy ka sa lakad mo. I-desire mo ang Diyos sa buhay mo. I-recognize mo ang Diyos sa buhay mo. Lumakad ka lang sa daan ng Panginoon. Dahil habang naglalakad ka sa daan ng Panginoon, may assurance ka, kapatid ko, na ang Diyos may protection sa iyo. I will not leave you comfortless, nor forsake you. The Lord is our shepherd. We shall lack nothing. Lumakad ka lang sa daan ng Panginoon. Amen. Wala akong masabing assurance sa inyo kung tayo lilihis po sa daan ng Panginoon. Pero kung lalakad tayo sa daan ng Panginoon, sabi ng Panginoon, di magluwag at papalain ka ng Panginoon. Yes. Amen. Yun yung sikreto sa isang mapagpalang buhay. Everybody say amen. Hallelujah, hallelujah. Yung pagtitiwala po natin. Nung tinanggap natin ang ating Panginoong Kristo sa buhay natin, sinabi natin, Lord, I surrender all. I-surrender mo lang lahat ng nasa iyo. Huwag ka nang magtira. Lisanin mo na ang mundong ito. Hallelujah. At pumasok ka na sa